pwedeng pumasok sa operating room kahit CS siya. Pwede akong pumasok kasi dun sa MCT dati hindi ako nakapasok. Parang nakita ko na si baby na sa nakalabas na siya. Sobrang okay. Masasabi ko talaga na ibang-iba talaga yung treatment din, or ibang-iba yung service dito sa kanila kahit na public dito compared sa Pinas, 'di ba, na nung kay Penpen kasi naka-private tayo, parang malayo, parang zero visibility. Hindi ba kita? it's not. Congratulations! Hi, baby! Hi, baby! How are you? You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know how much I love you. So please don't take my sunshine away. You are my sunshine. Hello guys, kasama ko si baby ngayon. Say hi, baby! Sleepy pa siya. Hello! Ayun. Papa, okay na si Mama Kare. Ini-stitch up na lang siya. And then, hanggang na kami baby dito sa labas. Ang galing dito kasi pwede kong kasama si baby ng matagal. Hi, baby! So yun, antayin na natin si Mama Kare. Sa hello guys. Nandito na kami sa medyo bigger room na siya ngayon. Nilipat kami kasi masikip dun talaga dun sa una naming room. Ayun, papahinga na sila Mama Kare. Yeah, thank you. Ayan, may tubig ka naman. Si Mama, si baby, ito si baby. Ayun, mga anong oras na ba? Pasensya na, pumupulong. May katabi kaming tao. May katabi kami dito sa kabila. Alas 3 na ng hapon. Kaso hanggang ano lang ako dito. Hanggang alas 9 lang. Uuwi din ako. Sundin ko si Pen. So yun nga pala yung situation namin kay Pen. Iniwan namin siya doon sa kaibigan namin na Pinoy dito sa Limerick. Tutuin ko siya mamayang gabi. Kami lang matutulog di Penpen doon sa bahay. So yun, ang hirap mag-vlog kasi naiiyak ako. Baka marinig ako sa kabila. So see you later na lang. Ano pagkain mo? Open mo. Toast bread lang. Ano yan? Tea? Hindi mainit ah. Hello? Ha?
Ayoko. Sige na, kain ka na. Kaya nga, sa'yo ba yan? Mamaya yan eh. Si baby. Baby. So hello guys, ang time check na tayo. 3:45 na ng hapon. Nakakain na for the first time ulit si Mama Hari. Ang kinain niya ay toast and then tea. Nagla-lunch si baby kay Mama Hari. So kwento ko lang yung nangyari kanina. So si Mama Hari yung first sa list. So dapat supposed to be 8 a.m. Pero parang 9 na siya na operahan. 9 na siya nakapasok sa operating room. So okay na din in a way kasi since si Ma'am Hari una, tapos parang natapos mga around 10. Kung si Ma'am Hari hindi na una, baka tumagal pa kami. So yun, pumasok siya ng 9 a.m. tapos around 9:30 pinapasok na ako sa operating room. Ang galing dito, no? Pwedeng pumasok sa operating room kahit CS siya. Pwede akong pumasok kasi dun sa MCT dati hindi ako nakapasok. Parang nakita ko na si baby nasa nakalabas na siya, tapos parang maayos na siya agad. Hindi ako na. Next baby, wait lang. So ayun guys, naputol yung vlog ko kanina kasi pinatayo si Mama Hari for mobilization. Tama ba, ma? First time tumayo ni Mama Hari, tapos napalit din yung bedsheet niya. So ang oras ngayon ay 4:55, mag-aalas 5 na. So yun guys, yun, tuloy ko yung kwento ko kanina. Ayun, ang sad din pala sa pakiramdam na makapunta dun sa operating room mismo. Nasaksihan ko yung paglabas ni baby. Pero hindi ko naman nakita kasi may parang kalahati ng katawan ni Mama Hari may harang na kortina. So hindi ko nakita yung kabila. Nakita ko lang yung sa side niya, yung sa may upper body niya. So yun, nagkaroon ako ng chance na hawakan yung kamay ni Mama Hari habang nilalabas si baby. May tao. Wala na. So yun. Tapos ayun, kinakamusta ko siya lagi, ganyan. Pero okay naman daw siya. Hindi wala siya nararamdaman. Ang masakit lang daw yung pagturok sa kanya ng injection sa spinal cord. Masakit daw, saka dun sa kamay. Anesthesia. So yun, pa. Tapos sabi lagi nung i-ready mo na yung camera mo. So yung ginamit ko palang camera dun sa operating room, yung cellphone ko lang kasi naka DJI pa ako. Vlogger. So yun, hopefully malinaw siya. Tapos ayun, na-videohan ko yung pag-iyak niya, yung unang iyak niya. Tapos binaba nila yung cortina, pero medyo naman yung tahi ni Mama Hari na tatakpan naman, so okay lang. Tapos yun, nakakatawa, pwede rin mag-video. Tapos nag-picture din ako. Yun, papakita ko yung mga pictures and videos na nakuha ko. Tapos after nun, nilinis na si baby. Tapos tinimbang siya 7 pounds. Tapos 3.5 kilos. Ano pa ba? Tapos nung after na siyang i-swaddle, pinigay siya sa akin. Ang tagal ko siyang hawak. Tapos ayun, nakakatuwa lang. Hindi ko lang siya malikan kasi ibalabas ako. Ayun, pero okay lang kasi ayoko din naman i-risk yung si baby. So next time na lang. Tapos yun, so ngayon okay naman sila. Si Mama Hari ay nagme-merienda. Yun siya.
Ayan. Nagtiti siya. Tapos kami lang tao dito sa room. So, kaya nakapagsalita ako ngayon. Walang tao sa ibang dito sa ward. Ay, may tao mamaya na. So yun, hanggang dito na lang muna. Ewan ko kung magkaka-clip pa mamaya. Pero yun, tulog si baby, tas kumahain si mama rin ng dinner. Tapos yun, maya maya sundin ko na si Penpen. So yun, thank you sa nagkup-kup kay Penpen ngayon. Thank you kay Janina. Salamat sa pag-alaga mo na kay Penpen. Tapos tomorrow sa iba naman siya dadalhin. Pero ang problema ngayon, may red warning, so walang pasok si Penpen Friday. Pero yun, dali namin siya dun sa kinatin. So yun na muna for today. Hopefully maging okay na sa mga susunod araw. Hindi pa kami sure kung hanggang kailan kami dito, so yun, kailangan magpagaling muna si Mama Kare. So ay, isa pa palang update. Nakapag-latch naman si baby, so wala kaming problema sa breastfeeding as of now. So yun, good baby. Ang galing niya mag-latch, ang lakas niya dumede. So ayun, so see you sa next clip. Bye. So hello guys, nasa bahay na kami. Ayun, alas 9 na sundo ko na si Pen. Pen, say hi to the vlog. Pen, say hi. So thank you pala kay Janina Jason at kay Chi, yung nag-alaga kay Penpen for today. Naiwan namin si Penpen. So yun, laking help din kasi hindi nga pwede ang bata sa ospital. And then isa pang bawal is magstay doon overnight yung bantay. Hanggang 8 to 9 lang, 8 AM to 9 PM lang ang bantay. So yun din yung medyo disadvantage din dito sa maternity compared dun sa Pinas, dahil nung nasa Pinas kami, may private room kami, tapos nakapag-stay ako dun overnight, kasama ko pa yung mama ni Kare. So ayun ang problema, mag-isa lang dun si Mama Kare. Pero naman, kampante naman ako kasi marami naman dun nurse na tutulong sa kanya kapag kailangan niya ng tulong. Saka parang okay naman si Mama Kare ngayon. So, yun. Tingnan natin kung anong mangyayari bukas. May bagyo actually ngayon. May red warning. So, si Penpen ay walang pasok Friday tomorrow. Kaya, ihatid ko siya doon sa isa pa naming friend. Mag-Uber na lang siguro kami. Ihatid ko siya ng morning, tapos pick-upin ko na siya ng gabi. So, yun, hanggang dito na lang muna for today's clip. Ayun, tignan natin kung ano mangyari bukas. And ayun, sobrang thank you sa mga tumulong. At hindi lang din sila yung mga friends kong Pinoy yung tumulong sa amin. May nag-alok din ng tulong mga parents ng mga kaklase ni Penpen pagka may kailangan din daw mag-stay sa kanila. Pero yun, nakakahiya din eh. So parang mas kampante din kami kapag yung mga kakilala na talaga namin yung Pero yun, nakakatuwa. Tapos kasi kanina ayun, tas ayun nga, may naghatid kay Penpen na kaklase niya, madadaanan namin putang hospital. Siya na yung naghatid kay Penpen papuntang school. So yun, thank you sa mga tumulong. Ayun, so we're so happy na successful yung CS operation and in recovery na si Mama Kare at saka si baby and malakas mag-latch. So yun, see you tomorrow. The next morning. So hello guys, day 2. Ni baby at ni mama sa hospital. Si baby. Si hi baby. Diyan. Saan yung Kunin natin.
So yun guys, kakadating ko lang. Yun lang nga, 'di ba, yung mahirap. Si Mama Kari lang dito sa buong gabi. Pero yun, survive naman niya. Kaso problema, napuyat daw siya dahil kay baby pa naiiyak. So yun, nagwo-worry kami kung sapat ba yung gatas ni Mama Kari. Pero takot ako kasi ni baby. Ganun talaga siguro pag baby boy, Si Penpen kasi hindi ganun ka din mag-latch. Cute ni baby. So yun, bagong araw. Yung at medyo mainit dito ngayon. So tingnan natin how it goes today. Si Penpen ay naiwan na naman namin doon sa mga kasamahan namin dito. Thank you napalaki na Tin Ron, Aisha at JL. Kayo naman ang bala kay Pen. Tapos ating baby ang gaan-gaan. Si Penpen kasi mabigat eh. Tiyak. So yun lang muna for today. Tingnan natin later on kung may news. So samahan niyo kami sa aming journey. Bye! So guys, ito yung lunch ni Mama Kari. Gelatin. Tapos dessert to eh. Mereng yung nasa taas. Tapos fruit salad. Soup. Mainit-init pa yung soup. Saya. Saka ito. Ano kaya to, ma? Fish. Yun, mausok-usok po. Diba? Bongga naman dito. Sana all. Mga 8:30 siguro. So hello guys, ito na ang ni Mama Kari, merienda. Tasha, may merienda. Ilang beses ka kumakain sa isang araw dito? Breakfast, lunch, merienda, dinner. Oo, apat. So yung pasta siya ngayon sa kape. Saka may mga muffin. So yun guys. Merienda nga ba? Merienda. Oo, hindi pa dinner. Pala, kanina update lang natin, nag-vaccine si baby, no? Second vaccine niya. Yung unang vaccine niya is nung nung nasa operating room, yung vitamin K. Nangyayari naman sila ng consent kung papayag ka magpa-vaccine. Pero syempre, para na rin sa safety ni baby, pumayag na rin kami for vitamin K. Saka tinatanong naman namin kung ano yung kung ano yung para saan yung mga vaccine na yan. Tapos ito yung second day, binigyan siya ng RSV vaccine. Yeah. Ang tawag ay respiratory syncytial virus. So yun, para ma-protect daw din si baby as a newborn. So yun lang yung mga major na kaganapan. Tas okay pa naman si Penpen na naman ako. Okay pa naman si baby, naglalatch naman siya ng maayos. Saka matagal siya dumede, no, mga 1.5 hours siyang dumedede. So yun, yun na muna. Tingnan natin kung may update later. Alis ako siguro dito bandang mga magna-9 siguro para masundo ko na si Penpen. See ya! So hello guys, day 3 na ngayon. At ayun, kasama ulit si baby. Tulog siya. So yun guys, wait. Ayan, so guys, update ko lang kayo sa kaganapan ng day 2 and day 3. At ayun, so ang nangyari, wala naman masyadong nangyari. Nung day 2, hindi ko alam kung nabanggit ko na bisita na si baby ng pedya. Tapos yun, chinek yung eyes niya, tapos yung lungs niya, in-stethoscope siya, tapos
chinek yung mga reflexes niya, okay naman. So yun ang galing dito, nakakatuwa na maraming mga maraming mga pumupunta dito para mag-check kay Mama Hari pati kay baby. Tapos yung update kay baby, malakas pa rin naman siya mag-latch. Tapos nafe-feel naman ni Mama Hari na dumadami na yung milk niya. So happy kami doon. So ano pa, bumisita na din ngayong day 3 yung mag-check ng hearing ni baby. So inaantay din namin yun kasi natatandaan namin nung kay Pen na may nag-hearing test na muna si baby, si Pen bago kami mag-check out sa hospital. So yun, in-schedule na yata siya bukas. And isa pang good news, parang may nagsabi kay Mama Hari na pwede na mag-discharge tomorrow. So hopefully last day na tomorrow at magkita na si baby at Pen. Isa pa, tinanong ko pala kagabi bago umuwi na kung pwede bang bumisita yung bata. Sabi nila hindi daw allowed talaga. So yung mga 14 years old pababa hindi allowed mag-visit sa hospital. So ayun, nakakaawa lang. Ang hirap talaga pag may batang naiiwan sa bahay or sa labas. Parang feeling ko ng mga parang nalulungkot si Pen, namimiss niya lalo na yung mama niya. Lagi niya yung tinatanong bakit hindi pa daw umuwi, ganyan. Parang hirap mag-explain, pero I'm proud of Pen kasi ma-understanding siya. So okay naman siya mag-stay doon at mag-behave. Tapos yun, nag-update naman din yung mga kaibigan namin doon na okay naman si Pen. Parang ayun, sobrang salamat lang din talaga na may tumutulong. Saka hindi lang sila, may mga din nagchat na pwede din naman iwan doon si Pen sa kanila. So we're grateful na marami pa rin gustong tumulong talaga. Ayan si baby, oh. He is sleeping. Pogi ba? So yun lang naman ang update for today. Yun, nakakatulog na si Mama Hari, pero grabe yung kagabi. So yun, natulog ako. Tapos paggising ko mga alas 7 parang nag-chat si Mama Hari ng dede ulit. Parang every 30 minutes dede ulit. So yun, nakaka-guilty din na alam mo yun, parang napapagod na siya. Wala ka naman magawa kasi bawal ka doon paggabi, ganyan. Pero yun, in a way, thankful din naman kami sa nangyari kasi at least na kakasama ko si Pen sa gabi. May hindi pa rin siya, parang ayaw kasi namin siyang ma-feeling left out. So yun, saka na maalagaan ko pa din siya sa gabi. Yun yung feeling ko importante. So yun, I'm so happy na finally madi-discharge na sila tomorrow. So ayan, balitaan namin kayo sa mga susunod. See you, bye baby. So hello guys, alas 8 na ng gabi dito sa aming day 3 sa hospital. Tama naman, Day 3 na ba? For the first time, ikakamusay natin si Mama Hari sa niya, whole experience niya dito ngayon sa maternity hospital, sa paglabas ni baby. So anong nararamdaman niya, puyat ba siya or ano, tingnan natin. So Mama Hari, kamusta ka? Ayun, as expected, mahirap syempre pagka bagong panganak talaga, 'di ba? Nakakapagod. Parang nagre-recover pa rin talaga. Syempre major operation. So ayun. Alam naman siya ng mga nanay, siguro mga nanganak na ayun, hindi ko lang siya in-expect na, or siguro parang nakalimutan ko na yung hirap before nung kay Pen. Or kasi baka nga iba yung hirap or iba yung experience ko before sa ngayon.
parang ngayon kasi parang na-realize ko na ang sakit pala. Parang ang hirap pala mas-CS. Kasi yung before ako manganak, parang very confident pa ako. Parang inisip ko na naalala ko nung kay Penpen dati, parang kaya ko naman. Parang hindi naman ganong mahirap, hindi ganong masakit. Pero nung nanganak na ako ngayon, parang na-realize ko na, parang, alam mo yun, parang mahirap pala talaga. Parang ganon. Kasi inisip mo siguro, nag-labor ka kay Pen, tas this time, hindi ka nag-labor, so diretso kang CS. So inisip mo siguro na mas madali yung experience, magi-experience mo ngayon kaysa nung kay Pen, no? Oo, tsaka siguro nga, kasi nag-labor ako kay Pen, parang binigyan ako ng epidural before, kaya siguro medyo nakatulong siya. Unlike ngayon, walang epidural. Sobrang nahirapan ako talaga. Parang medyo, ayoko na din talaga ulitin yung sa anesthesia, yung sa spinal. Parang yun yung sobrang sakit niya talaga nung nilagay sa akin before no operation. So yun, parang overall, yung yun, nakakapagod. Pero pang third day naman na. And so far, okay naman. Kahit na tayong dalawa lang yun nandito. Kahit na iniiwan kita sa gabi. Yun lang yung medyo unexpected na hindi rin natin na-experience before kay Penpen. Kasi sa gabi, ako lang talaga yung nagbabantay kay baby. Kasi kay Penpen before, nakahiwalay siya kasi may problem kay Pen before na infection siya. So, hindi ko siya naalagaan or hindi namin siya inalagaan diba sa hospital, oo, kasi nga naka-NICU siya nun. Unlike dito, kasama ko talaga siya dito sa ward. So sa gabi, ako lahat ang mag-a-attend sa kanya, like yung pag umihi siya, pag dumumi siya, medyo mahirap pa tumayo tayo kasi nga yung sugat masakit pa. Tapos papadede pa parang every 30 minutes, every hour nagpapadede ko sa kanya. So yun yung nakakapagod talaga, pero okay na kaya naman. So far, kinakaya. And thankful din kasi nga yung mga tao dito sa hospital, yung mga nurse, lalo yung mga midwife, lalo yung sa panggabi na midwife, sobrang hands-on niya talaga. Tinutulungan niya ako kay Leon talaga. Oo, so yung papalit ng diaper, tinutulungan naman din niya ako. So, ayun. Pero yun, nakakapagod lang talaga din. So, yun guys, next question ko kay Mama Hari. Kamusta yung overall experience mo dito sa public hospital dito sa Ireland? May dede pa siya? Ayun. Okay lang ba yun? Okay lang. Sobrang okay. Masasabi ko talaga na ibang-iba talaga yung treatment din, or ibang-iba yung service dito sa kanila kahit na public dito compared sa Pinas, 'di ba, na nung kay Penpen kasi naka-private tayo, parang malayo, parang pagpasok pa lang natin or pag check-in ay pag-admit pa lang sa atin nung scheduled na CS natin, 'di ba? Kasi ni-schedule nila tayo. Parang very hands-on na in-explain na lahat, 'di ba, kung anong gagawin, ano yung mga risks. So parang very prepared, very organized sila. And then ang pinaka gusto ko talaga yung mga nurse, may naka-assign kasi na isang nurse sa akin for the entire operation hanggang recovery. Ayun, very hands-on siya. Swati ba yun? Sobrang okay talaga siya. Parang kinakausap niya talaga ako, parang kakamustahin niya ano yung nararamdaman. Parang nakakabawa siya ng nervyos. Kasi nga siya, nililibang ka niya. Tapos hindi lang yung nurse na yun, pati yung anesthesiologist din. Sobrang daming doktor or ang daming tao during the operation, pero ganun naman siguro talaga. Pero ang gusto ko lang talaga is very hands-on talaga sila, pati yung anesthesiologist. Parang in-explain niya bawat step, like kunyari ano nangyayari, ano yung ginagawa sa akin, ano yung mararamdaman ko, ano yung hindi ko dapat maramdaman, yung mga ganun. And parang nire-reassure nila ako na going well yung, alam mo yun, yung bawat
yung each step is okay naman, parang ganun. So hindi ko siya na-experience before kasi parang parang sobrang layo, parang very personal yung treatment nila dito. Kaya talaga sobrang kakaiba yung experience. And then yun nga, nagustuhan ko din na kasama kita during the operation, 'di ba? Parang may opportunity, nagkaroon na ng opportunity na ma-experience mo din, 'di ba? Kung or makita mo kahit or mag-participate kahit papaano kung paano manganak. Actually, hindi ko siya na-expect kasi syempre CS, so expectation namin operation siya, so hindi ako pwede. Ang in-expect namin kung manonormal si Mama Kare, nandun ako kasi yun, part ng birth plan ni Mama Kare, pero hindi ko in-expect na may involve ako kahit cesarean operation. So kwento mo siguro kung kwento mo na lang din kung paano yung nangyari nung pumasok ka siguro during the operation. Oo. Ewan ko kung nakwento ko na nung mga previous clips, previous day na nagbablog. Pero yun, ang sabi sa akin, parang nung nagbe-briefing bago ako pumasok sa operating room, na nagulat ako na sinabi ni Swati na, papasok ka ha. Binigyan niya ako ng gown, lab gown, yung sa ulo, net, tapos pang cover sa shoes. Tapos yun, nagulat ako. Pero yun, sabi niya, after 20 minutes, tatawagin kita. Pasok ka. Pero walang explanation kung natapos na ba yun. Kasi so nung thinking ko nun, tapos na, nandiyan na si baby nung papapasukin ako. Tapos naglalabas pasok yung pinaka post ng anesthesiologist. Tapos kinakausap ako, okay ka lang, ganyan, papasok ka naman later. Ganyan. So, tapos, mga after 30 minutes ata yun eh. Parang 9 ka pumasok, 9:30 or 9:25. Tinawag na ako. Nakabahan ako nun. Tapos pagpasok ko, nakita ko si Mama Kare. Parang nakaiga ka. Tapos may cover. So, parang kalahati ng katawan mo. Kita ko. Tapos yung sa may bandang tiyan, hindi ko nakita. So, hindi ko rin naman inattempt na tignan. Natatakot ako. So, yun, ang una kong tinanong kay Swati, okay ba si Kare? Tapos parang okay naman daw. Tapos yun, sabi, tapos kinausap na kita nun, di ba? Sabi, okay, kamusta ka? Di pa pala lumalabas yung baby, nagulat ako. Tapos hinawakan ko yung kamay mo, di ba? Tapos parang hinahaplos-haplos ko siya, parang para maparamdam ko man lang kay Kare na maging okay lahat, na nandun lang ako. So yun, ang saya ng experience, no? Tapos biglang may narinig akong iyak, tapos binaba nila yung kortina. Natakot ako kasi baka makita ko yung lamang loob mo. Pero hindi naman, parang covered pa rin naman siya. Tapos nagulat ako na hindi ko alam kung pinalo si baby. Umiyak siya. Umiyak siya agad. Tapos yun na, after nun, nilagay siya sa, parang tinimbang siya, nilinis siyang konti, tapos pinasa na siya sa akin. Tapos yun yung una kong hawak kay baby. May selfie pa nga ako nun. Tapos yun, sabi ko, ang tagal naman kunin kasi diba sa Pinas, hindi ka pwedeng sa operating room. Tapos nakita ko si baby, si Penpen nun, malinis na siya, okay na, nasa cot ba? Koy. Nasa cot na siya. Tapos kinuha siya after. Tapos ayun, pero dito pinawak lang si baby, sabi tagal naman. Tapos maya kasi may Pinoy na nurse na nasa operating room, kinuha niya si baby saglit, tapos pinasunod niya ako. Tapos yun pala, sa diretso na kami sa recovery area, which is hindi namin na-experience sa Pinas kasi ng recovery area, ikaw lang yun, antayin kita parang after 4 hours ka pa. Tapos yun, nagulat ako doon. Tapos dinala ka na sa recovery area, nahawak ko si Leon. So from the time ng operation na lumabas sa baby hanggang tuloy-tuloy na yun, no? Nasa yun na si baby Leon, no? Oo, hanggang after natin sa recovery area, sabay kayong pumunta ni Leon papunta dito sa ward. So nagjo-joke pa nga kami kasi dati nung kay Penpen, yun nga, di ba, parang malinis na siya nung inabot sa akin. Sabi ko, napalitan kaya si Penpen. wala lang, nagjo-joke lang. Pero naman kami, confident na kami na si Penpen talaga yung baby namin. Kasi yun nga, parang nagjo-joke kami na si Penpen napalitan, si Leon
hindi mo maano na napalitan kasi simula nung lumabas hanggang sa ano kasama natin. Yun lang, nakakatawa lang. Ano lang, joke lang yun. So, ayun. So, hopefully ma-discharge na and then tuloy-tuloy na. Oo. So, feeling ko since dito si Mama Karim mag-isa lang dito sa gabi, feeling ko mas kakayanin namin sa bahay kasi dalawa na kami, 'di ba? Kahit nandiyan si Pen, so magkakasama na kaming 4, mas kakayanin namin yung sleepless night na yan kasi na-experience na rin naman namin. So yun, kung napanood nyo yung mga sobrang lumang vlog namin, sobrang nanlumo ko nung nag-vlog tayo ng 2 weeks kasi parang sinabi ko na ang hirap maging magulang. Ngayon ganun ako na pakita ko yung clip. So yun, hanggang dito na muna for tonight. Today is September 17, 2019. 2 weeks na si Baby Penpen. So yun, first hand experience namin paglabas si Baby Penpen. So yun, sobrang hirap pala maging parent. Although marami ng mga parent na nagsasabi sa amin na sobrang na mahirap talaga mag-alaga ng baby. Hindi ko naman siya ini-ignore. Parang sa akin lang is parang kaya ko siya. Kasi syempre nung kaya ko ang puyatan, kaya ko ang lahat-lahat. Kasi syempre nung nagre-review kami, yung Mama Karen, nung kasi board exam, hindi siya, at saka nung nag-aaral pa kami, so uso ang puyatan at kinahaya naman namin. Pero ngayon, sobrang hirap, mas mahirap pa siya sa board exam. So hello guys, day 5 na. Ayan si baby. Ay sorry, day 4 na. Ayan si baby Mia. Why are you crying, baby? So pasado siya sa hearing. Pasado siya sa hearing test. Yay! Miyak pa siya oh. Ngayon madi-discharge na kami today. Anantay na lang namin yung go signal ng doctor. You will see Pen now, Ate Pen now, baby. One eternity later. Hello guys, nandito na kami sa bahay at nandito na si baby. Hindi. Ayan siya oh, nasa crib na siya. Na-imagine ko pa lang siya dati na nasa crib ngayon. Totoong nasa crib na siya. Ayan, so anong mangyayari ngayon? So guys, moment of truth na. Moment of truth. Susundin ko na si Pen and then yun, makikita-kita na kami for the first time, magiging complete na kaming 4. So yun, see you later. First meeting. The best brother ever. I'm so excited. Very cute. So excited. Happy? Happy to see baby Leon finally. Di ba? Hey, that's so Together na ang family of 4. I'm so happy. Yay! We're family of 4.